Okay, good morning guys. Dito tayo ngayon sa project site sa tinatawag na Sabana Court. At nag-uumpisa na rin kami ng clearing ng grabe ngayon. So, gagawin namin ngayon ang isang unit na model na villas because 8 itong unit ang gagawin namin. So ngayon ito yung model muna. Ayan, dito ako sa first floor slab ngayon, nakatayo. So, yung plastering works na umpisa na rin sa mga rooms dito sa ground floor. Dahil pumasok dito sa project na ito, huli na tayo at sana umpisa na ng may-ari. So, iba-iba yung mga lahi ng trabahante dito. At saka yung tao ngayon hindi pa marami dahil model pa lang ito na bila na pag once na matapos na at saka makita na yung design with painting, at saka ito na rin isusundin siguro. Medyo hindi pa kompleto yung PPE natin dahil nag-procure pa tayo at sinabihan ko na rin yung may-ari na yung safety natin i-secure dahil pag pumasok yung usya dito at saka makita na walang safety officer with workers incomplete PPE, baka ma-shutdown yung trabaho. Yung steel works natin sa column para sa first slab umpisa na rin, at saka yung fencing natin sa external fence karugtong ng Sabana Villa, mag-uumpisa na rin tayo. Ayan, binibideo ko yung location ng fencing. So ito na siya ngayon, nakahukay na kami at saka mag-o-auger pile na rin sa below ng grid beams dahil soft ang lupa dito. It lang naman yung height ng auger pilings namin, standard dito sa Trinidad. Ayan, nakalagay na kami ng kabilyada at saka binubuhusan na yung grid beams with mini mixer ang ginagamit ng contractor na siya mismo ang naglalagay ng graba at saka sand sa 2 bagger mixers with cement and mix klahin na rin mismo at dalhin doon sa fence at saka ibuhos. Maganda itong mini mixer nito guys, driver lang kailangan o di kaya operator, solve na. Iwan ko lang kung mayroon tayo nito sa Pilipinas. Siguro mayroon din. I-advance tayo sa construction method sa Pilipinas eh. Dito nga behind sila eh. Malapit pa sila sa US. Ayun. Nagbubuhos na tayo sa grid beam ng external fence. And then ngayon we have started the block works. Gumamit yung maari ng red blocks
Dahil sabi niya, mas mura daw yung red block compare sa standard concrete block. So, di ko lang alam kasi hindi naman ako ang bumili. So, block works ongoing. At saka ako naman na dahil ang pag-construct ng unang kontraktor ng model villa na ito, medyo sa totoo lang kulang yung mga starter bar sa first floor column. So ang ginawa ko, gin-layout ko yung alignment ng first floor concrete columns. Dahil marunong naman tayo mag-survey, of course, iiwasan natin na magkapali tayo rito dahil alam naman natin na sa construction, surveyor ang pinaka-importante. Sila yung tinatawag na first to fight sa military or marines. Consultant tayo dito guys, so I work 3 times a week MWF to provide technical support to the contractor and recommend, suggest to the client or the owner of the project, at saka of course sequence na construction. Dahil pumasok ako dito, wala ning foreman, wala ning supervisor, walang engineer, so nakiusap yung may-ari sa akin na tutulungan ko siya. So tao lang naman tayo, at saka I need work, bigas-bigas, sideline. Of course, babayaran tayo, so tumutulong tayo. At saka hindi naman mahirap yung trabaho guys. Kailangan lang talaga yung perfection sa survey, lalo na itong alignment ng column. Dapat palaging naka 90 degrees, either square or rectangular. Dahil kung may pagkakamali ka na malaki, for example 1 or 2 inches, pwede pa rin yun, pero iniiwasan ko yun. Kung pwede nga sana i-perfect natin, pero mahirap i-perfect yung concreting work. So like millimeters lang, okay, allowable na yan or acceptable na yan. Pwera lang yung mga tag 5 inches na yan, talagang masisi kaya ng may-ari.
Sulo-sulo tayong nagli-layout ng column, guys. Saka alignment niya. Para kahit mabagal, at least ako lang mag-isa at saka sigurado ko yung gagawin ko. Wala rin mahugot na tutulong sa akin, so yung mga tutulong na naman, mga Venezuelan, yung kasama ko na Pilipino dyan, yung karpintero na talagang nagdadala ng mga trabaho sa formwork at saka sa steel bars. So, Filipino, Venezuelan, Trinidad yan. Bali, 12 columns, concrete columns ito, guys, sa first floor. And then, 2 bedrooms, 2 balconies, washroom. Dalawang araw ko ginawa ito dahil minsan napakainit. Hindi naman minamadali dahil yung mga steel reinforcement ng column at saka yung ring beams pinafabricate pa lang naman, at saka yung ongoing naman yung plastering work sa ground floor. So alam mo kasi sa construction yung surveying works advance palagi. So pagkatapos kung gagawin yan at saka mag-provide ng technical instruction sa contractor, uwi na rin ako. Sometimes I stay 4 to 5 hours or 6 hours. Medyo mabagal-bagal ang construction activities dito dahil kunti lang yung tao at saka yung contractor maliit lang. That's why pinapahanap ako ng may-ari ng big contractor with the complete tools and equipment. So may kita na ako. Mayroon akong dating big contractor nung sa gobyerno pa ako na project manager at saka one of my contractor in highway projects. Right now, slow down ang trabaho dito, pero probably next week mag full swing na rin ito dahil mag-umpisa na yung big contractor.
Nagtataka ako kung bakit iniwan ito ng unang kontrakto. At saka yung mga starter bar sa first floor kulang-kulang. Ayun. Binubutasan na namin yung column reinforcement pagkatapos ko layout. So maglalagay tayo dyan ng 16mm steel bars. Opposite yan sa ground floor column kasi kulang yung reinforcement yan. Bali, instead of 4 reinforcement, dalawa lang. So we have to add 2 more steel reinforcement as starter bar for straight steel bars para sa first floor column. Safe naman itong first floor slab dahil metal decking ito. Ayun, naka-install na tayo ng formwork sa first floor column at manual yung buhos natin dito. Yan yung remaining column pa na lalagyan natin ng forma. So ongoing yung installation ng formwork sa first floor column. At nagmamarka na rin ako ng alignment ng blockworks with the marking pen para hindi malito yung contractor.